Welcome back mga ka-Unify. Grabe po. Marami po ba kayong natutunan sa ating product demo kanina lang? Let's give a warm thanks po kay Miss Merly Par sa naibahagi niyang knowledge dito sa product demo, sa mga wellness products po natin. At of course, yung second training natin for today, exciting po kasi Dealers Optimization Training or DOT. So before natin i-introduce ang speaker natin for tonight mga ka-Unified, please share this live stream video sa mga ka-Unified natin para mas marami pa din matuto sa business natin, di ba? Sa Unified Products and Services. Lalong-lalo na sa mga nahimlay at bagong nabuhay. Grabe. Diba? So again, let's give a shout out sa lahat ng teams po ng Unified Products and Services. Team Titans, Team Spartans, Team AXN at Team Synergy. Kung nasan man kayo dito, kung nasa Pinas ka man or nasa abroad, hello, good morning po sa lahat. At alam ko, nag-aabang na kayo sa speaker natin for tonight mga ka-Unified. Dati po siyang employee ng call center, grabe po. At siya na lang din po mag-share kung paano niya na-meet si Unified Products and Services at ang journey niya with Unified Products and Services dahil isa siya sa mga top earners natin. So dapat po natin pakinggan. Let's all give a virtual millionaire palakpak para kay Sir Chad Del Mundo. Yeah, hello. Ayan. So, good morning po sa lahat, no? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan kahit na medyo maulan. May bagyo na naman pala, no? Pero hindi po ako nandito para magbalita ng bagyo. Mukha lang akong newscaster. Pero yun po talaga, no? Ang hirap kasi yung mag-aartista ka, no? Kaya dati tinanggihan ko na yan eh. Pero ito na naman tayo, nilapitan na naman tayo ng opportunity. So ngayon po tayo ay live. Nandito tayo sa URTV at nagpapasalamat po ako bago ako magpakilala, no? Doon sa nag-intro sa akin, ang ating pong network coordinator, si Ma'am Lori Ann Mendoza. Napakasipag niya, no? Kahit napakarami makukulit, talaga naman nandiyan siya para magserbisyo sa atin. And syempre po sa ating master DJ, sa nag-handle ng lahat ng equipment. Ating pong upline and admin, si Sir Josh Abunales. And syempre po, nagpapasalamat din tayo syempre sa Panginoon dahil pinagsama-sama po tayo ngayon dito. Kahit na medyo, yun nga, ang panahon ay hindi, kahit papano, no, medyo okay dito, pero sa ibang parts ng lugar, ay duho po yung dinaanan ng bagyong Rolly and yung sumunod pa po si Shoni, o sino-sino pa sila. Sana po ay kayo safe na ngayon. And pinakamagandang part po niyan, it's over, no? Pero lagi nga po natin nadaan, we pray for everything na dumadaan po sa atin. Lalo na yung hindi pa dumarating na ipagdasal natin lagi para makakuha tayo ng kumpiyansa at alam natin we are very blessed. So now, ito po tayo sa training na naman. At syempre, marami na namang, alam mo yun, hindi ko alam kung ilang kayo nanonood kasi naka-wiretap po tayo rito ngayon. Ang galing, live na live via Zoom ako. And then kayo nanonood kayo sa URTV. Pero ngayon po, live tayo, no? Nakikita niyo naman, gumagalaw-galaw tayo rito. Hindi po to recorded. So dahil sa teknolohiya, blessing the Lord dyan, pinigyan po tayo ng pagkakataon para magsama-sama kahit na hindi tayo talagang physical na magkakasama. So guys, before anything else, I would want to alam mo yun, pakilala ko yung sarili ko sa inyo para naman kahit papaano magkaroon tayo ng koneksyon. Medyo nga po, naiintindihan ko mahirap mag-training lalo na sa ganitong pamamaraan. Lalo na yung mga, alam mo yung mga die-hard pagdating sa ganitong klase ng negosyo. Pero ngayon, bigyan niyo ako ng kahit na mga 40 minutes ng buhay mo para kahit papaano naman magkaroon tayo ng, alam mo yun, yung connection kung paano po nangyayari yung mga bagay-bagay dito sa ginagawa nating negosyo. So yun nga po, ako po si Chad Del Mundo and I am a distributor na, franchisee din po ni Unified for over siguro po magtatatlot kalahating taon na, no? Ginagawa po natin yung business. So guys, I am 18 years old.
Doon po sa mga hindi nakakilala sa akin, 18. Doon sa nakakilala sa akin, 37 na ako. So, last September, nadagdagan na naman ang edad natin. And thankful ako sa Lord kasi syempre, every year nadagdagan yung edad natin para may pagpatuloy pa natin yung mga bagay na kailangan natin tapusin dito sa mundo talaga. Kasi hindi naman tayo buhay rito eh. Pero alam mo yun, be thankful enough every day habang gumigising ka na lagi, alam mo yun, humihinga ka. So, doon pa lang dapat happy ka na. Now, tubo po akong Quezon, baka kasi marami rito Tagalog, no? Yung pong aking bayan, Unisan, kung malapit ka dyan, binabati kita kababayan. Kung ikaw naman ay taga dyan sa South, binabati rin kita, magkababayan na tayo dahil pare-pare tayong taga South, no? At sana ligtas po kayo dyan. Dahil may COVID nga po ngayong panahon na to, kaya ganito yung pangyayari sa atin. Pero sabi nga naman nila, this is the new normal and we have to accept the fact na we are being engaged into the new normal sa ating society. Kasi ang hirap naman po, no, hindi mo pa rin tanggap kung ano yung mga nangyayari ngayon. Sa katunayan yan, marami nang nakaka-adapt ng new normal. Ultimo po yung mga dating nasa opisina, nasa bahay na ngayon. So, when we started po the business, ako mismo, kasi ang pag-uusapan naman natin dito, marahil ilang kwento ng buhay ko kung paano ko ginagawa sa Unified. And this training is DOT, no? Dealers Optimization Training. Sana naririnig mo ako ng maayos dyan. Binabati ko po yung mga nasa abroad. Alam ko napakahirap sa'yo pero alam ko natutuwa ka kasi nakikita mo kami. Alam ko nagkakaroon ng pag-asa sa'yo kasi naririnig mo ako. So kung nasa abroad ka man, isa ka man sa mga business partners namin under our team, Titans, isa ka man sa Synergy, isa ka man sa AXN, isa ka man sa Spartans, binabati ko po kayong lahat. So alam ko po na lahat ngayon ng mga franchise ni Unified, at ito pa maganda niyan, So we started November 11, 2011. So bukas po is our anniversary, no? So it's our milestone na naman. So bakit milestone? Because we've passed the 1st to 5th year of our business, tapos 5th to 9 years. So next year, 10 years na tayo. Pinakamagandang part po niyan, kasama ka na. Ngayon, kung baka meron dito hindi pa kasama, no, hindi pa franchisee ni Unified, alamin mo, magpa-explain ka kung paano to gagawin. Kasi today, what we are going to talk about is not all the technicalities na meron po sa business. What we're going to talk about po today o ngayong umaga ay yung mga bagay na bakit. Alam mo yun, hindi yung how eh. Kasi yung how, I believe lahat po tayo dumaan sa proseso na ang how naging madali because nag-aral tayo, tinuruan tayo ng mga magulang natin, at lahat ng bagay sa mundo, ultimo yung bawal, nalaman mo na eh. So inalam mo lang naman yan kung paano. Pero yung bakit, mga kapatid, ako po kasi personally, no, maikwento ko lang konti bago po tayo pumasok dun sa topic. I started doing Unified po 2017 lang. Kasi sa marami po dito, no, akala mo kasi nung pumasok ka sa Unified, ginagawa mo na siya eh. Hindi naman ikaw, yun yung katabi mo, no? Kung nasan ka man ngayon. So, sa lahat po na nakikinig, araw-araw na ginawa ng Diyos na binuhay tayo at ginagawa mo yung negosyo, kung ano man yung ginagawa mo, ito lang masasabi ko. May mga bagay ka ginagawa bukod sa Unified na sinimulan mong gawin sa kalendaryo pero hindi mo naman talaga ginagawa. So alam mo, ang kapakanakan mo yung araw na pinanganak ka eh, pero yung gumalaw ka sa mundo yung araw na nagkaisip ka eh. So although technically kung tayo ay pinanganak, buhay na tayo noon. Pero nagsimula talaga ang buhay mo nung araw na nalaman mo na kung ano pa talaga yung itsura na amoy ng hangin, lahat-lahat ng bagay, di ba tama? So kung iaalin tulad ko po sa ginagawa natin business, kung feeling mo patagal ka na, parang kami, and alam mo yun, parang feeling mo no hope ka na, lalo na nag-pandemic, ito lang sabihin ko sa'yo, everyday po, may bagong pangyayari sa buhay mo. And you should never hold back po sa mga bagay na nakalipas na. Lagi mong tandaan kung ano yung araw na binibigay sa iyo, yung araw na dapat nagsisimula ka. So everyday pala, you start to learn. So yung pagkita, nasa dulo po yan ng pag-aaral natin. Now, before I started po, na-invite ako dito, hindi naman po sa ngalan ng negosyo talaga. Ako po ay sa ngalan ng kidnapan. So napilit po ako, pinakamagandang part po yan, may partner, okay?
partner sa buhay, napilit po ako na magpunta sa Unified dahil nga po sa mga kaibigan namin. Ayan po, nagpapasalamat ako sa bumubuo po ng grupo ng amin, Titans team. Ang aking pong mga mentor, si Sir Paul P.B. Pabros, our top 1 overall po. And Ma'am Marnelli Castro Pabros, yan, our top earner as well in MLM. So si Sir Chris po, yan po ang tumayong mentor sa amin. So yan tatlo na yan, sila po yung nangungumbida sa amin way back pa nung nagkaiwalay kami sa dati naming company. So the most utmost respect po binibigay namin sa kanila. Hindi naman po para sa mga bago, bakit pa dito sa negosyo to parang alam mo yun, sinasanto mo na yung mga taong nakakasama mo. Hindi naman sa ganon. However, sabi nga po nila, kung sino yung mga sinasamahan mo, magiging ganun ka rin. And the fact po na ngayon, nagsisimula ka na magnegosyo sa Unified, hindi naman ibig sabihin kung hindi tama o hindi nag-unify yung sinasamahan mo, hindi ko sinasabing mali. Kami lang po, nasanay na kami sa mga training all the years na ginagawa po namin yung multi-level marketing. Baka nga ngayon, hindi mo pa alam na nasa networking ka eh. Networking po yung negosyo, no? Mayroon tayong part ng traditional, pero sa ngayon, yung multi-level marketing po kasi yun yung bagay na inayawan ko na. Pero nabuhay po yung kalooban ko kasi may pangako. Unang-una sa Biblia, may pangako po. Ang pangako doon ay pagpapalain tayo, bibigyan tayo ng marami ng Panginoon, basta humingi ka, hindi niya tayo papabayaan maghirap. Ang gusto niya sa mga anak niya sa lupa ay mag-prosper. So, yan po ay isang pangako na tinutupad ng Diyos yan araw-araw. So, ngayon po, nung inayawan ko po yung multi-level marketing because of the term networking, no? Ang nangyari po sa akin, parang alam mo yun, isip lang ko ng isip kasi call center agent po ako noon that time eh. So, pagiging call center agent, actually walang masarap eh. Wala akong mababanggit na masarap bukod sa sumasahod ka eh. Pero nung sumasahod po kasi ko that time, I already have a family. So, pag sumahod ka ng 25,000 a month, hindi siya, kahit aminin mo sa akin ngayon, hindi siya malaki. Okay? Oo, makakaraos ka. Mabibili mo yung, makakabili ka. Pero hindi ko masabing mabibili mo yung gusto mo. Lalo na kung may pamilya ka. Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic. So, ano yung pinag-uusapan natin dito? Hindi ko sinasabing kung may trabaho ka ngayon, mali yan. Hindi ko naman sinasabi ngayon kung nagninegosyo ka, lalong mali. Tama yan, no? Nagninegosyo ka nga eh. Pero doon po sa mga taong, alam mo yun, kasi si Chad Del Mundo po, ako personally yun. Malaki po ang pangarap ko para sa karamihan. Hindi lang po para sa akin. Kasi doon po sa mga nakakakilala sa akin, alam nila lahat kung bakit ayaw ko itigil itong ginagawa ko. Marahil ikaw sa puntong to, nakikinig ka ng training kasi sinabihan ka. Nakikinig ka ng training kasi napilitan ka. Pero doon po sa mga nakinig ngayon at inabangan talaga itong training, hindi lang ako. Hindi naman ako yung isang bagay para kaabang-abangan mo eh. Pero kung alam mo yun, inabangan mo to o nakatuto ka lagi sa pagtitraining, pinapalakpakan dapat yung mga tao na ganyan, no? So, yung mga tao na ganyan, yan yung mga willing to learn. Sabi nga po dito sa business na to, kopya-kopya lang, no? Pero paano mga kokopyahin? Hindi mo naman alam kung ano gagawin, lalo na po sa mga first-timer na nandito. So, kung first-timer ka, marahil, nagtataka ka pa rin. Kung ano ba yung pinasukan mo. Hindi mo alam, ba't ka nagbayad ng 15,000? Kagaya namin noon, hindi ko alam, pinangutang na pala yung 15,000 na yan, na-invite ako rito, member na pala halos, hindi ko alam, may account na, siguro yun yung talagang blessing at naniniwala ako yun talaga yung blessing na binigay sa akin ng Diyos. Kasi, kita nyo po, no, nag-work ako noon na natitira po sa budget ko, 1,000 na lang after the 15th and 30. Pagdating po ng November, ito yung masaya. Kung empleyado ka ngayon, binabati kita kasi 13-month pay mo na. Ayan. So maraming masayang empleyado ngayon, ano? Kasi magta-13-month pay na. Sabi naman ng iba, inabang-abangan ko, ang di ko alam, nakuha ko na pala yung iba nung Marso. Nung income tax return. Kasi po may binabalik pag February, March eh. Binibigay na po yan doon sa mga employees so hinahati nila, no? So ngayon po, malapit na naman ng December. Sabi nga naman nila, ang October, November, December, this is a peak na mag-offer tayo ng business. Marami po sa atin, kaliwat kanan na sinabayan na lang yung mga Zoom meetings, Zoom presentation, offer ka dito, offer ka doon, pinaganda mo yung Facebook mo. It's all technicalities, it's all the skills. Pero hindi natin kailangan ngayong umaga na to ng skills mo. Ang kailangan ko lang po sana, dalawang tenga.
Kasi ginawa yan dalawang tenga at isang bibig. Para maintindihan mo, yung dalawang tenga, ginawa po yun para makinig muna. And then yung bibig, o makinig ka, alam mo yun, para malaman mo yung sasabihin mo at malaman mo yung gagawin mo. So, hindi pala importante rito kung magaling ka at kung wala kang alam. Kasi pantay-pantay lang po tayo. Copy the business dun sa nakikita mong okay sa'yo. Ngayon pong gabi, pasubali po sa lahat. Kung ano man yung mababanggit ko na baka makasakit sa'yo, pasensya ka na. Hindi ko po sasadyain yun at hindi ko sinasadya. Okay? So, lahat po ito ay patungkol sa training natin ngayong gabi. So, the training, ito po yung mga pinagdaanan ko mismo. Kasi kung hindi po dahil sa training na to, wala na po ako dito. At nagpapasalamat po ako syempre sa mahal nating presidente dahil patuloy-tuloy po ini-innovate niya yung company para lahat po tayo ay alam mo yung ma-reach natin yung mga bagay na kahit ngayong panahon na to mahirap nang abutin kasi hindi ka naman makapunta ng office, lalo na kung ikaw yung nasa abroad. Alam mo, sabi nga ng karamihan ng mga business partners namin, sabi po ng mga top earners and mga millionaires club, mas napadali daw po ang buhay ng mga nagne-network ngayon o nag-leverage. So baka ulit, di mo pa alam na leverage to, nasa network marketing po tayo. No? Hindi ako magdi-discuss ng produkto. Ang pag-uusapan po natin yung mga thoughts on why you do the business. So ayan po, umpisahan ko personally, ako po kaya ginagawa ko yung business because hindi lang naman dahil sa pamilya. No? Gusto ko po yumaman. Kung hindi mo gusto yumaman, hindi ko alam kung bakit hindi mo rin gusto. Baka marahil narinig mo po sa karamihan na ang pagkita ng pera ay masama. Kasi nanonood ka ng TV eh. Yun po yung sinasabi nating, alam mo yun, nadala ka na ng panahon. Okay? Psychologically, kung ano yung nakikita mo, yun ay na-adapt mo. Eh ngayon, wala nang ABS-CBN, pinasara na ni Kubuloy. Sorry. Okay? So, ang pinakamaganda po niyan, natulungan tayo ni Kibuloy pala para maggumanda yung mindset. No? Hindi ko naman sinasabi masama manood ng TV. Pero ako po, personally, since I started po siguro, makakapanood lang ako ng TV pag yun talaga may outing. Nagpahinga kami sandali ng mga group leaders, 1 araw, 2 araw. Pero all along, ginagawa ko po si Unified. Baka makita ko lang itsura ng TV sa cellphone lang din. Kung ano yung ginagamit natin sa business. Kasi hindi talaga siya malaking tulong para umasensa ka. Yung mga bagay na makukuha mo ron, hindi mo maya-apply. Although, alam mo yun, lahat ng bagay doon maya-apply mo saan sa pag-ibig, pag magkagalit kayo ng asawa mo. Alam mo yung mga mindset, yan sinasabi ko mindset. Ang mindset po natin, importante po yan na kailangan ingatan natin kung ano yung pinapasok natin sa ating isipan. Bakit? Kasi tinan mo to, pag naririnig mo yung salitang network marketing or networking, ano pumapasok sa isip mo? Na mindset ka ng karamihan na ito ay scam. Ito ay, alam mo yun, ito ay budol-budol. Ito ay kukunan ka lang ng pera. Ito yung hindi ka tutulungan, ito yung iiwanan ka. Hindi naman po per se because of the company itself. At naniniwala naman ako na hindi po makita ng utak ng lahat ng tao rito para sabihin sa akin na nasa maling kumpanya ka. Kasi baka ikaw lang yung tipo ng tao na nag-join na hindi mo rin inaaral yung business. Marami po kasi nag-aral o nag-join. Alam mo yun, kinuha yung kit, tapos pauwi ka na ng bahay mo, tinago mo pa sa magulang mo o sa asawa mo na nag-join ka sa Unified kasi nakita mo na may network marketing. Ang malupit nun, ilagay mo sa altar, pinagdasal mo yung mga doon, laman na produkto. Sabi mo, yaman na po ako, Lord. Thank you po at hawak ko na itong susi. Tapos tinago mo na. Tapos kinalimutan mo na kami. Ngayong gabi, gising-gisingin natin ng konti yung mga, alam mo yun, yung isip natin. Kasi importante po na sumasabay ang isip sa katawan. Dapat nga po, yung isip, pag nagdesisyon, sasabay yung katawan mo. Ang problema sa iba, gumagalaw yung katawan, walang isip. Sabi nga naman nila, di ba? Joke lang yun ha, baka sabihin mo naman, napaka-rude ko. Sabi nga naman nila, kapag ang tiyan ay masakit, ibig sabihin, gutom, walang laman. Kapag ang ulo mo masakit, ang utak mo kumikirot, ibig sabihin, walang laman. Kapag ang ngipin masakit, pinabubunot. Pag ang ulo mo masakit, pabunot mo na rin lang yan.
kung sa ginagawa mo ngayon nakikita mo na hindi nagkakaroon ng resulta, alam mo niyo bakit? Nabaon na po tayo sa sobrang haba ng panahon sa mga katagang luma na to marami na po nakakarinig Alam mo yung nag-aral ka ng mabuti kasi sabi ng parents mo mag-aral ka o sabi ng child mo na nagpaaral sa iyo o ikaw mismo na nag-self-support sa sarili mo. Marami kasi akong kilala nag-self-support sa sarili. Yung nagtatrabaho, hanga ako diyan habang nag-aaral. So, tinapos mo. Ang problema, nagtrabaho ka na nung panahon na yun, nag-aral ka na ng 16. Alam mo yun, nagtrabaho ka para makapagtapos ng pag-aaral. Nagtrabaho ka para makapagtapos ng pag-aaral, nag-sideline job ka. Ito yung magandang part niyan. After you graduated, what started nung graduate tayo? Nagtrabaho ka. So nag-aaral ka pala ng 16 years para mag-work ka. It is not something na masama. Pero of all the people na gumawa ng mga libro, ng mga yumaman, if you read books, Rich Dad, Poor Dad, lahat na sinasabi dyan, kung nagbabasa ka ng mga libro, yan yung mga bagay na obsolete na sa panahon ngayon. So, siguro sasabay sa akin ngayon, if you do not agree, I will respect that. If you will agree with me, okay, good. Thank you. Pareho tayo ng isip. Pero, sipin nyo, meron kang anak ngayon, yung anak mo ngayon, tinuturuan ng teacher online. At ikaw bilang magulang, ang maganda niyan, kasi parent na po ako maganda niyan, yung anak mo natututo. 10 years from now, sa tingin mo, ano magandang trabaho para sa anak mo na nag-aaral sa online? Wala na pong PE na physical. Wala na ring HRM cooking na physical halos. Meron man mga dentistry, mga ilan-ilan kasi may mga kaibigan po akong dentistry ang kinukuha. Nag-aano sila. Alam mo yun, nagkakaroon pa rin po ng mga tawag dito, practicum na talagang pumupunta sila sa ospital. Pero sa tingin ko, pag yung panahon na, alam mo yun, laganap talagang pandemya, sa tingin ma-apply ba natin yung pinag-aralan natin dito sa online? O kung physical man yan? Hindi na po applicable. Ako na po nagsasabi, hindi ko naman po to binivision na pinagpe-pray ko na sana tama ako, hindi na siya applicable. Pero alam mo yun, itong ang pandemic, wala nakaalam Wala po nakaalam na ngayon pong taon na 2020, tatamaan tayo ng pandemic. Walang nakapag-prepare. Tingnan mo, tinuro ba sa school na when a global disaster strikes, you do this, you do that? Earthquake drill meron. Meron ba nag-prepare sa school? Na sinabi na ganito gawin mo, ganyan gawin mo, ganito gawin mo, 10 years from now, dapat nakapag-ipon ka para pag dumating yung ganito. May nagsasabi mag-ipon. Yung po nagsasabi mag-ipon, nakuha niya lang po yung theoretically. Kasi teacher din yung nagsasabi na mag-ipon. Ang problema, paano ka mag-iipon? We are all working. Yan po yung mga bagay na nirealize ko when I was working. When I was working po, 2016, yun nga po, nag-unified ako. And then, hindi ko siya inaral. Ang kulit-kulit ko. Kasi na-invite na rin po ako sa isang network marketing company. Pangalan po natin sa 3 letra. Ayun na yun. Yung number 1. So, doon po nakakuha ako ng mga signs na ang buhay pala hindi ganyan. Nakuha po ako ng mga values na kailangan pala. Ang mindset mo palitan. Pag minsan, alam mo yon, sabi ng magulang mo, sabi ng mga lola mo, pag uuwi ka ng probinsya, maririnig mo to na, pag uwi nyo na Maynila, pagka maikli ang kumot, matutong mamaluktot ha. Huwag hanap ng wala. Kung ano nasa hapag, yun lang ang kainin ha. Huwag pahirapan ng magulang. Tulungan sila magtrabaho. Ikaw ngayon na nagtatrabaho, lumuluwag, sumisikip. Paliit ng paliit ang mundo. Bakit po? Habang lumalala ang sitwasyon, nagsasuffer po yung mga tao na hindi alam kung paano uunlad nang walang nag-uutos. So, eto po kami, lumalapit sa inyo, bilang si Sad. I wanna share you all kung ano po yung mga nagawa ko personally. Bakit umabot tayo sa punto ngayon, kaharap ko kayo, and I am teaching like this. Kasi this is not, alam mo yun, this is not a talent kung ano ginagawa ko ngayon. It was my mindset na sana po, darating yung araw na, nasa isip ko, magsasalita ako, babayaran ako ng tao. Naisip ko na rin yon after ko po dun sa last company namin. Kasi sabi ko, lahat pala ng mga natutunan ko rito, although nagbayad ako, kayo di ba nagbayad ng 15,000? Ang naging mindset ko nun, nakatulong na ako, kumita pa ako. Tama.
Ano yung nakatulong? Nakatulong ka na kumita yung ibang tao kasi ginagawa po natin ngayon leverage eh. Sa leverage marketing, lalo na po yung ganitong klase ng mga kumpanya na ang presidente napakahusay, palakpakan po natin si Press Manny, no? Si Press Manny Pascual. Kung hindi po mapasok sa isip mo, sa amin po tagos na. Ginagawa po ng presidente lahat ng mga bagay-bagay na maganda sa company. Oo, syempre, negosyante si Press eh. Accountant yan, bilang niya lahat eh. Pero alam mo yung ikaw na lang ang mag-isip, ba't mabibigyan ka pa ng piso na residual income? Bakit ba kikita naman siya sa produkto ni networking pa to? Bakit ba mag-go-gokab na lang siya, ibibigay pa sa atin yung kita ng gokab? Bakit? Para yumaman siya. Oo, yayaman talaga si Press, kayo naman. Tama. Pero syempre, hindi mo masisisi yung nagninegosyo. Ang gusto na nagninegosyo, kumita, pero iba yun. Yung ginawa niya sa atin, nandito na lahat. So ano na yung kulang? Yung knowledge about the business. Kasi when you know, but you do not continuously learn, naputol sa gitna, knowledge yan eh. No? Knowledge, no, learning yung in the end, and then earning. So when you just know, alam mo lang. Pero you do not learn, walang nangyayari. Tapos you expect the earning, imposible. Okay? Kasi imposible po, nag-i-accountant ka, hindi mo alam. Alright? Ang pagkatapos po accountant, nagiging lawyer mga yan. Nagiging mga attorney, tama? Kasi pinag-usapan pinag-usapan po yun, naaral po yun, na bago ka mag-practice ng law, dapat man lang alam mo to. Bago ka mag-practice ng accounting, dapat man lang alam mo to. Hindi ka pwede lumaktaw sa bagay na alam mo. Eh, ang problema po sa atin, mahilig na lang po tayo sa mga hearsay para umasenso. Ngayon po, kung pag-uusapan natin, kung hindi pala unified ang pag-uusapan ko ngayon at hindi yung why you should need to engage in this kind of business, hindi ko alam kung saan ka pupunta at kung saan ka papasok. If you're not like me na nagsimula po na wala talaga, so hindi ko siguro maiisip na gagawin mo talaga to. Pero, kung ikaw yung tipong wala ka, tapos nakita mo to, malamang isa ka sa katulad ko, na pinaghihirapan mo talagang alamin kung paano gagawin yung negosyo. Kasi gano'n naman eh. Marami po akong kaibigan, doktor yung ama, doktor yung anak, doktor din yung kapatid, doktor din yung lolo. Dentista sila lahat. And they all do the same. Nung po nag-pandemic, pare-pareho silang walang negosyo. Okay? Kasi meron silang, ano tawag dito? Meron silang clinic. Eh walang pumupunta sa clinic, may kita wala. Wala. Ano yung kagandahan ng business natin? This is a network marketing business which deals with associating the business sa necessity na araw-araw at buwan-buwan ginagamit mo. Nagbayad ka ng tubig, ng Meralco, lahat-lahat. So, ibig sabihin, ito yung negosyo na hindi napapanis, hindi nasisira, sabi nga naman natin, tama. So, ganun pa man, kahit na gaano kaganda po yung negosyo na nakaatang sa'yo, ito nakikita mo sa likod ko. Kung hindi mo alam paano patatakbuhin at hindi mo alam kung paano gagalaw at mag-iisip ng tama, yun yung nagiging problema. Okay? Kung ang mindset po natin lagi, yung sakto sa bulsa, yun yung bigay ng Diyos, hindi po yun yung mangyayari sa'yo. Hindi po tayo gagaan. Kasi maraming Pilipino, ang iniisip po natin lagi, kung ano yung meron na tayo, yun lang nga naman eh. Sabi ko nga po kanina eh. Pero hindi naman masamang mag-aspire ng sobra. Hindi mo naman kasi gagamitin para sa sarili mo yun. Antibay mo naman. Kumikita ka ng million, mag-isa ka lang. Hindi ka man lang nag-share, di ba? So sabi nga naman, lahat po ng bagay sa mundo, even us, na tayo, hiniram lang po tayo sa daigdig eh. Pinahiram lang ang buhay sa atin ng Diyos. So whatever comes within you, whatever things na napupunta sa'yo, i-share mo sa tao. Hindi po ba ang pinakamagandang blessing na kung kumikita ka na malaki dahil sa ginagawa mong business, i-share mo. Yun yung meron sa'yo ngayon. Kaya lang, baka hindi pa nangyayari. Baka nandiyan pa yung mga doubts, yung mga fears, baka nandiyan pa yung mga natatakot ka, baka nandiyan pa yung hindi mo ma-unleash yung sarili mo kasi hanggang ngayon hindi mo alam ang gagawin. Ano ba, saan ba ako mag-uumpisa? Ganyan din po ako dati. Bago po ako nandito sa harap ng camera na naka-live po tayo ngayon, isa rin po ako sa ganyan na sobrang dami ng butas ng karayom na dinaanan ko bago ako umabot dito. Name it all. Kung magkukwentuhan tayo personal, hindi ako matatapos ng 1 linggo, di pa ako tapos. Marami po, pag tinanong mo, kami yung mga tao na sobrang dumaan sa experience. Kasi sabi nga naman nila, madali ba yumaman? Mahirap. Yung kumita ka lang ng 20 mil, mahirap eh.
Kumita ka nga lang kumita ka lang sa construction bago ka sumahod, ano gagawin mo? Tatamaan ng kamay mo ng pako, mababagsakan ka ng bato, ng semento, tama, mauumpog ka sa mga ginagawa mo, mga scaffold. Lahat yan, pagdadaanan natin para kumita tayo ng pera. Pero paano ka kikita ng pera na magaan? Ibig sabihin dapat, alam muna natin. Alam mo yung bakit, alam mo yung why. Okay? So, dealers optimization training, ibig sabihin dealer. No? Kung nagsisimula tayo, dealer ka pa. Okay? So, franchisee as a dealer, kasi nag-i-start ka, ito yung unang training na dapat talaga attendan mo. So, you must know why you will do the business. Bakit ka nga ba magninegosyo ng Unified? Ano, para kumita lang? Di ba sabi, may 20% ng business yung traditional and we have the 80% and we have 12 ways to earn. So sa apat pa lang, sa una pa lang, nahihirapan ka na. Okay? Lalo na yung mga nag-uumpisa, ang daming question, ang daming nangyayari naman, ang daming mga upgrading, ang daming mga ina-update sa system, yung customer ko ganito, yung client ko ganyan, pinagalitan ako nung nagpapaload, yung smart money. Alam mo yung pakwit ka na ngayon, bago mo ko nakausap, yung paayaw ka na doon sa inumpisa mo negosyo kasi ang dami-dami mong problema na iisip. Tanggalin mo muna yung problema. Sabi nga naman po nila, ang problemang walang solusyon, hindi yung problema. Pinoproblema mo lang yun, mentally. Pero kasi po ang problema, nangyari yan. Pero yan, may solusyon ang nakaamba dyan. Gagawin na lang ng tao. Ngayon, kung isip ka ng isip dyan, pero may solusyon yan, sira ang ulo natin. Kasi hindi ka nakakapag-isip ng mga bagay dahil inuuna mo yung problema sa isip mo. Ang dapat dyan, isipin natin yung solusyon kasi wala kang ibon na nakita na bumagsak sa lupa, gutom. Bago po ginawa ang ibon ng Lord, visualize mo ibon, bird. Alam mo yung bird? O bird, ibon lumipad, bumagsak. Namatay kasi gutom. Walang ganon. Nauna na po yung mga grass, yung mga trees, yung mga fruits ginawa ni Lord, and then the animals. Tapos yung tao, tama? Ibig sabihin, nandyan na lahat yan. Ba't nangyayari minsan na may tao na taong grasa buhay? Taong may pinag-aralan, halos mamatay nung nawalan. Bakit? Why? Masaya lang yung tao na yun eh. Baliw lang yung isip niya. Naglalakad siya, maitim, ang dungis, walang brief, di niya alam. Pero buhay. 10 years mo na siya nakikita doon sa street na dinadaanan mo, tama? Ganun ang ganun. Pero buhay. Pero yung kapitbahay mo na wala ng milyon, nag-suicide. Bakit? Dami mong iniisip eh. Because of the mindset, it's very powerful to hurt you. Psychologically, kung laging iniisip mo yung paghihirap sa buhay, tanggalin mo muna. Okay? Kasi kung ganyan, hindi ka uusad eh. Sipin mo, may Unified ka na, nabiyayaan ka na. Iba nga, hindi pa member eh. Pangako lang ng pangako eh. Sasali. 7 buwan na, hindi pa sumasali. Sabi daw, mangungutang. Sabi daw, wait lang. Sabi daw, wait lang. December na. Kasi isa yan sa December, magpo-post ka sa Facebook. Sabi niya, mayaman ka na, regalo naman sa Pasko. Yan, yung gagawin yan. Kung isa ka sa gumagawa nun, ako po, Diyos ko po. Dapat talaga mag-uusap tayo. Okay? So, why I do Unified? Because of pagyaman. Ako yun. Dati nag-uumpisa ako marahil, ang reason ko family. Pero ngayon po, kung tatanungin mo ako, gusto kong kumita na malaki. Lalo may pandemya, gusto ko pag may nadaanan ako, bibigyan ko siya pagkain na binili ko sa Pure Gold, ibibigay ko sa kanyang karton. Ang sarap, di ba? Tapos sabihin ko, sir, huwag ka nang babalik dito o iuwi na kita sa inyo, ito yung pamasahe. Ang sarap tumulong, di ba? Kasi meron kay. Ba't ko ginagawa yung pagkita ng malaki? Hindi naman po ako hipokrito para sabihin kong ayaw ko yumaman eh. Tanggapin mo sa sarili mo, you need to accept the fact that you need to. Because yung nakasurround sa'yo ng mga tao, they need you. Hindi lang sila nagsasabi pero nakatingin sila sa'yo. Ikaw lang yung tumatanggi sa sarili mo na kaya mo gusto lang kumita para makaraos. Ano bang pangako ng Unified? Di ba sa multi-level marketing, it's 2.7 million sa network natin. Sinasabi ko lagi pag ako nag-ONE, it's 30 to 50,000 a month yung credible. 20 to 30 to 50,000 yung credible na pwede mong kitain. Sa traditional business, nangyayari.
Yung downline ko po na nasa Japan, 2 months, alam mo yun, kahit pa paano, 35 to 40,000. Kinita niya na. 20-20. So, malayo siya. Andito kami sa Pinas, apply niya, nasa Cavite. Isa ako sumusuporta. Magkalayo kami. Pero alam mo yun, ba't siya kumita? Gusto eh. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, lahat ng tao gumagawa ng saksakan ng naknakan ng dami ng dahilan talaga. Yun po yung mga bagay na dapat tinatanggal natin sa isip natin. Kalimutan natin yung mga kwentong lolo, kwentong lola, o yung mga pamahiin natin sa buhay na pag nagwalis sa gabi, mamalasin. Lalabas ang malas. Although, I respect po, sorry baka may magalit, every region in this country has its own right to have yung mga superstitious beliefs. Kasi Chinese themselves, kaya mayaman ang Chinese because they have the beliefs also na ang bahay dapat lampasan ng bintana para ang hangin ng nature lumalampas. Ang pinto, wag iharap sa kama. O ang kama, wag iharap sa pinto. Pag umiga ka, kailangan yung ulo mo against the, di ba? The door because sabi nga naman nila, baka sumunod kang mamatay, yung ganyan. Pero alam mo yon, it is actually your mindset that will give you the focus to a negative or positive outcome. Ngayon, kung alam mo yung dahilan mo, literally, kung ba't mo ginagawa si Unified, that is good. Kasi ang hirap po nating umusad pag hindi mo alam. When your vision is fold, alam mo yun, ang parang ganito. Alam mo ba nung pumasok ka na pag-graduate ang gusto mo? Nung nag-umpisa ka mag-kinder, naalala niyo yun, na gusto mo gumamit. Wala po siguro pumasok na gusto bumagsak. Sabi mo, Ma, grade 1 na ako. So ko, pag graduate ko lang, pag college ako, hindi ko alam kung anong mangyayari. Alam mo parang ganun ka. Di ba siyempre gusto mo matapos mo lahat yun? Or sabihin ko lang, wala naman siguro nagbukas ng business, ang unang iniisip yung malugi. So siguro dapat yung vision natin, palakihin mo. Visioning po is something strange in our mind which only comes out, minsan nga, alam mo yun, pagka ikaw lang mag-isa pag wala kang kasama. Ang vision, yan yung mga bagay na kaya nakabuo ng ilaw. Umilaw. Ito, telepono. Dati scale model lang to. Android phones, lahat-lahat yan. Ngayon, ginagamit natin sa technology. Bakit? May taong nag-isip. At maniwala po kayo sa akin, yung taong nag-iisip, yun yung binabayaran na malaki. Yun yung binabayaran na malaki. Tapos, empleyado nag-i-implement. Scientist, sa tingin mo may scientist na naghihirap? Di ba ka dito sa bansa natin? Oo. Kasi hindi naman pinapansin halos Pero pumunta ka ng abroad, mag-invent ka, bibilin yung knowledge sa utak mo. Babayaran ka nila. Bibigyan ka nila royalty. Because you're inventing things, not physically, but in your mind. Naiimbento na ng utak mo, ganito yung mangyayari, ganyan-ganyan. Ang kotse tumakbo, di ba? Nagkaroon ng makina. Paano nangyari? Yung gumawa ng Harley, dalawa magtropa lang yun. Hindi nga lang sila magkaintindihan pa Sabi ng isa, parang dino-joke-joke mo lang ako Alam mo yung dalawa na yun hanggang sa isang banda, yung bisikleta. Tapos pumunta sila sa isang mama na parang mekaniko. Yun yung kwento na nakita ko Alam nyo, nilagyan nila makina yung bike. That's the first Harley Davidson na motor. Sabi niya, ito yung new generation